Kamusta pong muli mga kabayan? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Samahan niyo po yung likod. Umpisahan po natin. Ito pong komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Atty. Topacio. Dahil marami po nagtatanong na mga kababayan po natin, kahit po tayo nagtatanong na kailangan na po na yung nakita na po kasi natin yung isang nasasangkot sa maanumalyang korupsyon ng flood control, di ba? Na trilyon, mahigit 1.2 trillion po ang pinondo po dyan sa loob ng 3 taon. At bigla pong nawala ang isa pong saldiko na pinangalanan po yan ng Vice President. At ngayon po, siyempre po, ayaw na po natin maulit yun na sana hindi rin makaalis ang mga congressman na sangkot po dyan. At lalong-lalo po ang tinatawag na tambaluslos. Hindi po ba? Dapat po magkaroon na po ng departure order. Ang ating pong sinasabing pag-hold dito po sa departure, siyempre po sa airport, kailangan po yan aksyonan. Kaya lang po, may paliwanag po dyan si Atty. Topacio. Hindi po pwedeng patawan ng departure order si tambaluslos hanggat wala daw pong kaso, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Topacio sa kanya pong pahayag, mga kababayan. HDO po sa ngayon ay maaari lang pong i-issue ng hukuman kung may kaso na po or upon application ng isang prosecutor for a precautionary or departure order. So yun po ang proseso po. Kasi nga, nagkaroon ng isang kaso, yung Arroyo versus Secretary of Justice, kung saan sabi ng kataas-taasang hukuman na hindi po pwedeng mag-issue ng HDO ang executive. So yun po ang procedure ngayon. At modesty aside, ako po yung nag-argue po roon na naipanalo po yung kaso na ang kliyente ko po ay si Pangulong Doria Macapagal Arroyo. Nung nag-issue ng HDO, si then Justice Secretary Laila de Lima. So yun na po ang patakaran ngayon. So mga tambay. Ito nga pagbibitiw ni Speaker Martin Romualdez, ano bang masasabi po ninyo? Tama ho ba ang kanyang nagiging desisyon na bumaba bilang Speaker of the House? Tama po yung kanyang desisyon na magbitaw sapagkat ang buo pong House leadership sa kanyang pamumuno ay naging suspect na dito po sa malawakang flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sapagkat para sa akin po, kung inyong kukumputin ang involved dito, ay itong pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas ng pondo ng publiko. Ngunit, sana po ay sincero ang kanyang pagbibitaw. Otherwise, ay ang mangyayari po dyan kung siya pa rin ang humihila ng mga sinulid dyan o is pulling the strings behind the scenes, ay same dog, different color lang po ang mangyayari dyan. Opo. At ano bang pinakarason talaga nito, attorney, ng biglang pagbibitiw niya? Kasi nga sa mga nakalipas, prior to his resignation nga, sabi pa nga, ayaw niyang mag-resign, pero biglang ganito ang nangyari. Ito po ay acknowledgement na tumatalab naman kahit gaano kakapal ang pagmumukha nila dito po sa puot ng ating taong bayan na talaga po hindi na nila kayang i-resist. Parang naging flood control project sila, nagiba din po sila. Ang ngunit, kitang-kita nyo naman po sa mga ginagawa, number one, ay hindi naman po katanggap-tanggap sa iba yung naging kapalit. Sapagkat sa pananaw po ng iba, rightly or wrongly, ay kontrolado pa rin nila ang kasalukuyang speaker. Pangalawa, sabi nga po ni Senator Escudero, baka diversion lamang po ito. Sapagkat kahit na nagbitaw si Speaker Romualdez, patuloy pa rin po ang kurso ng investigasyon na ang pinutuligsa ay mga kontraktor at pahapyaw lamang yung DPWH officials at lalo na pinoprotektahan yung mga miyembro ng mababang kapulungan. Number two, yung pong mga witnesses at ang tinutukoy ko po ay hindi lamang si Diskaya rito kundi yung ibang mga whistleblowers ay ayaw pa rin bigyan ng proteksyon at bakit? Sapagkat under
ordinary circumstances, yung mga naglalakas loob pong ganyan, na tinuturo yung mga tunay na salarin, di umano, ay binibigyan agad ng proteksyon at nakita ko na po yan sa napakaraming mga Senate and House investigations kung paano yung mga whistleblowers ay pinoprotektahan. Ngayon po, ayaw nila. At pangatlo, tuloy pa rin naman po yung mga ibang mga ginagawa. Hindi lamang sa flood control, ang dami ring anomalya sa ibang infrastructure. Mga insertions, hindi pa rin po nalulunasan. So, kung a change of face lamang po, kung parang maskara lang ang pinalitan at ang tao sa likod ng maskara ay yun pa rin, walang mangyayari po dyan. Opo. Yan po, totoo po yun. Lahat po ng pahayag ni Atty. Topacio ay 100% tumpak. Tama, mga tamay. Wala rin pagbabago sa Kongreso. Maskara lang po ang pinalitan pero sila rin po ang tao. At kontrolado pa po nila lahat ng sitwasyon magmula po sa Pangulo. At syempre po ang pangil ng speaker na si Martin Romualdez ang sinasabi nagbitaw ay nahandun pa rin po magkakaalyado. At syempre po yung sinasabi po nga departure hold po na order kaya para po ma-hold ang pag-alis ng speaker ay syempre po kailangan po pala na ito ay makasuhan. Ang tanong, sino po ang magkakaso? At sino po ang mabilis na magkakaso para po magkaroon na po ng departure order yan na hindi na po makaalis ng bansa. Na katulad po ni Saldico na bigla po nagkasakit at hindi pa po bumabalik ng bansa si Saldico. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin itong mga tao na ito katulad ni Saldico at lalo po si Tambi ay napakarami po nitong private jet. Mga kabayan, anytime po pwedeng umalis po ito ng bansa na hindi po nalalaman ng mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya po ipinaliwanag po ni Atty. Topacio na maaari lang pong i-hold ang kanyang departure order. Kailangan magkaroon siya ng kaso para po ma-implement ang departure order niya. Kaya lang, yan nga po kailangan, sana pangunahan po ni Atty. Topacio na magsampa ng kaso. Kaya lang, kailangan po kasi dyan, may mga ebidensya ka na. Yan pa isa pong kailangan na magsasampa ng kaso kay Tambi at sa kanya pong mga kasamahan. Di ba? Sana, magkaisa po sana dahil alam naman po natin, may hawak naman po mga ebidensya, lalong-lalo po yung mga ginawa po nila na insertion na yung katulad po ng 2025 national budget. Grabe po ang insertion dyan. 241 billion po ang usapin dyan. Hindi po ba? Isang matibay na ebidensya po yan. Mga blanco po yan. Sana po, maisipan din po ng grupo po nila Atty. Topacio, nila Atty. Vic, di ba? Nila Atty. Hinlo, nila Atty. Torion. Hindi ba? At syempre po, yung mga congressman na nahandyan po na sila po'y tumatayo para sa tama. Hindi po ba? Lalo na sila, yun nga po, sila Congressman Pulong. Hindi ba? Ang anak ni Congressman Pulong, di ba? At syempre po sana po suportahan po ng taong bayan. Isa pa po 'yan, napaka-importante po 'yan. Na sana po madaliin po nila na masampahan po ng kaso ang dating speaker na maskara lang po ang natanggal sa pagiging speaker. Pero sila pa rin po ang magmamando diyan. Ang kanila pong sinasabing grupo, mga sindikato umano, mga kababayan. At syempre, nakakahiya dahil sa nangyari po talaga sa ating bansa. Kasaysayan Kasaysayan ng korupsyon ang iiwan po nila sa atin. Mga kababayan, trilyon ang pinag-uusapan po dito. Daan-daang bilyon. Hindi po ito basta-basta pera, mga kababayan. At nakakasama po ng loob. Nakakasama talaga ng damdamin pag inisip mo ang ginawa po nilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At lalong-lalo isinama pa at ibinaon pa tayo sa utang. Yung mga inutang ay nakuha pa rin yata nila ang karamihan dito. Dahil nga po yung pong ginawang mga proyekto na yan, nakakalula po at nakakasama ng loob ang ginawa talaga nila riyan. Biruin mo, 70% ang nakukurap nila. Pinaghahati-hatian nila magmula sa baba hanggang sa itaas. 30% na lang po natitira sa proyekto ng taxpayer ng Pilipino. Yung 70% nawawala.
Yan, pinatunayan po yan ng isang alkalde na si Mayor Magalong ng Baguio City, di ba? At marami po nagpapatotoo. Pati po ang mga diskaya, di ba? Kaya nga lang, ayaw nilang bigyan ng sinasabing proteksyon. Ayaw man lang nilang gawing state witness ang mga gustong magpahayag ng katotohanan at ibunyag lahat ang mga nakikinabang at nasasangkot sa malawakang korupsyon, lalong-lalo sa mga nagkakapera at nagkakamal na mga politiko dahil sa mga komisyon na sobrang laki. 20% hanggang 30%, biriin mo yung mga politiko, congressman, paano pa si gobernador? Paano pa si mayor? Paano pa si DPWH? Di ba? Napakarami. At yung pinakahuli, contractors na kailangan kumita. Di ba? Dahil sila'y nangangapital. Grabe. Napakatalamak ang ginawa po nila. Grabe po ang ginawa nila sa pera ng taong bayan. Grabe, 70%. Kaya nga po, mas grabe ito Dahil nung mga nakaraang mga administrasyon, hindi po ganyan. Ang nababalitaan po nating komisyon lang ng mga politiko riyan ay pinakamataas ng 10%. Hindi po ba? Kumikita po sila hanggang 10%, pinakamataas ang nababalitaan natin noong mga panahon na nakalipas na mga administrasyon. Pero ngayon, grabe ginawa nila mga politiko, 30%. Higit pa sa doble ang ginagawa nila. Mga kababayan, grabe katalamak at kaswapang at kaganid at kagreedy sa pera ng taong bayan ang mga nakaupo ngayon. Kaya sana po mga kabayan, ito pong mga pinahayag at binigyan tayo ng idea ni Atty. Topacio. Sana pangunahan po nila na nakasuhan na dahil marami naman pong ebidensya na magpapatotoo, lalo-lalo sa ginawa po nila sa Bicameral Conference Committee Report. Ang BICAM, talagang nahandyan po ang ugat kung paano po nila chap-chap-chap, parang kinakarne, parang ginagawang lechon. At sinachap-chap ang pera ng taong bayan. At sila po ang nasusunod kung kani-kanino po nila ibibigay. Lalong-lalo pagkakaalyado pa nila, mga kababayan. Kaya grabe po, yung insertion na ginawa po nila, grabe kalalaki, bilyon-bilyon. At trilyon, pag sinuma mo, hindi bababa sa 1.2 trilyon. Ang grabe po na pinag-uusapan po dyan. Kaya nga po mga kababayan, nagtataka nga lang tayo dahil hanggang ngayon, ang ating men in uniform ay nananatili po na wala po silang pakialam sa malawakang korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Wala po silang pakialam. Kahit po ang Pilipino ay maghirap, kahit ang bansa ay mabaon sa utang, kahit po ang mga politiko ay sobrang magdanakaw na, ang mga walang yan, nagpakademonyo ito, mga umano, ay talagang walang pakialam at wala pong say dyan ang mga men in uniform. Ibang-iba po ang panahon ngayon. Hindi po katulad ng panahon ni Estrada, ni Erap. Sandali lang po nila kinuha yan. Hindi po nagtagal yan. Mga kabayan, wetting issue lang yan. Wetting ang pinagsimulan. Pero ngayon, trilyon, daan-daang bilyon. Walang kibo, walang say. Anong klaseng mga men in uniform yan? Mga pinag-aral ng taong bayan? Dapat ang pinoprotektahan mo, bayan, Pilipino, taong bayan, hindi politiko. Kung gusto mo na ang bansa, ang bayan ay tumahimik at maging matino, lalong-lalo sa issue ng korupsyon at siyempre sa pulburon at sa krimen at sa mga kaliwang grupo. Di mo ba? Umaksyon ka dahil ang puwersa mo ay napaka-importante sa Pilipino. Napaka-importante po ng puwersa ng men in uniform sa mga Pilipino dahil sila po'y tagapagbantay, proteksyon. Di po ba? Pinoproteksyonan mo ang bansa, ang Pilipino, ang taong bayan. At syempre ayaw mo malugmok ang bansa, protektahan mo. Nalulugmok na sa kahirapan dahil sa korupsyon. At ang nakikinabang lang ay mga politikong korap. Pinagsasamantalahan ng bayan ang pera ng taong bayan. Hindi po ba dapat protektahan mo, pigilan mo? Pigilan mo para hindi lumala ng lumala at ang ating bansa hindi mapunta sa kangkungan, hindi mapunta sa kumunoy. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po. At katulad po nito, mga kabayan, ngayon,
yung binabato nila sa Vice President na isang damukal daw po na sinasabing ang Vice President ay maraming anomalya ng korupsyon, sampal po lahat sa pagmumukha nila. Sampal. Nakita nyo po? Hindi na nga po sila makapaglabas ngayon eh. Di ba? Di ba? Hindi na sila makapaglabas ngayon na sinasabi nila na ang Vice President pa rin ang korap maliban na po sa walang kamatayan na 125 million. Wala na po silang say. Wala na silang maibato. Samantalang sa kanila, magmula sa puno nila, kay BBM, isang damukal na pera issue ng bayan ang pinag-usapan, mga kababayan. Lalo-lalo po sa House of Representatives. Di ba? Trilyon. Samantalang kilalaki po ng mga budget pa niyan. Walang-wala pa po yung mga budget pa nila hinahawakan. Tapos mangungurap ka pa. Malaki na nga hinahawakan mong budget, mga confidential fund mo. Ubod ng laki. Di po ba? Ang opisina mo, laki ng budget. Katulad ng Office of the President. 27.3 billion sa loob ng isang taon. Budget ng Office of the President. Plus, meron ka pang 4.5 billion hindi bababa. Tapos, magnanakaw ka pa. Isang damukal na nga. Yung confidential fund nga. Pwede mo nga hindi ubusin yun dahil confidential yun. Pwede mo nga ibulsa halos yun. Pero magnanakaw ka pa rin. Napakarami mo pa rin issue na korupsyon. Hindi po ba? Nakakasama ng loob. Mga kababayan, meron pang mga travel pan yan na bilyon. Ibang klase. At napakarami po pa nilang mga extraordinary maliban sa mga kinukorap nila. Kaya po mga wala na pong budhi ito, wala na konsensya, mga wala ng kaluluwa. At talagang talaga itong mga tao na ito ay nagpakasama na dahil po sa kinang ng ginto at pera. Talagang hindi na po magbabago ang mga tao na yan. Wala na pong pagbabago yan. Dahil po sinamba na po nila ang kayamanan. Sumamba na po sila sa kayamanan, mga kababayan. Sana, yun na lang po ang hiling natin, mga kababayan, na sana mabalitaan po natin isang araw na meron na po nagsampa ng kaso sa speaker at sa lahat ng involved na mga congressman, politiko, kahit senador, masampahan po sila ng reklamo nang hindi na po sila makalabas ng bansa. Sana po may umaksyon at aksyonan po sana ito ng grupo nila Atty. Topacio. Napaka-importante po. Baka po, alam naman po natin, usong-uso po nagkakasakit ng mga politiko pagka natutuklasan po ang kanilang korupsyon at bigla pong nawawala ng bansa. Marami na po tayong nakita niyan. Unang-una po, si Andy Bautista. Bigla pong nawala ng bansa. At yung sinasabi pang mayor ng Iloilo, nung bumalik lang po, nung open na po ang pulburon sa bansa, at hindi na po siniseryoso ang pulburon, nakabalik na po sila. Hindi po ba? At syempre, yung bagong-bago po na marami pong jet at maraming chopper at maraming mga mansyon. Hindi po ba? Maraming mga luxurious na car, mga sasakyan at mga very expensive na mga material na katulad po ng mga sinasabi po mga hindi natin kayang bilhin. Mga alahas, mga bag, mamahaling mga sapatos, damit at yung mga travel nila sa buong mundo. Hindi natin kayang gawin yan, mga kababayan. Sila lang po makakagawa niyan dahil isang damukal po ang pera nila, mga kababayan. Sana po, dumating naman po ang oras at kailangan na rin po, mga kababayan, kung gusto po nating mabago ang ating bansa, mawala po ang ganitong sistema na ginawa po nila. Talagang ginawa po nila tayong gatasan at sobra-sobra po silang manggatas sa taong bayan. Napakalaki. Almost 70% na kinukuha nila sa taong bayan. Sumusweldo pa ang mga demonyong yan, mga kababayan. Kaya po, panahon na po, kung hanggat maaari po, sana naman po, ay mapalitan na ang administrasyon na dinadanas po natin ngayon. Sana naman, mapalitan at umayos naman ang ating bansa sa mga problema pong binigay po nila na mahigit 3 taon. Dahil unang-una, wala na po nagtitiwala sa Pilipinas na mga bansa, lalo-lalo po yung mayayamang bansa. Hindi na po nagtitiwala sa Pilipinas. Kaya nga yung bansang Korea, South Korea, hindi na nga nagtiwala sa bansa natin. Hindi na nga tayo binigyan ng sinasabing kakapitalan ng mga proyekto ng ating bansa.
Inurong na po nila dahil mismo sila alam nila na ang ating leader ngayon sa ating bansa ay puro korap. Lahat sila halos hanggang Kongreso. Hindi po ba? Nakakahiya. At may issue pa ng pulburon ang Pangulo, pati ang First Lady. Binigyan din tayo ng kahihiyan sa buong mundo. Nakauna-unahang First Lady ay nasangkot po sa issue ng pulburon at may namatay pa. Mga kababayan, nakakahiya. Puro kahihiyan po ang binigay sa atin ng binagoong Pilipinas. Mga kababayan, nagpatapon ng Pangulo. Mga kababayan, na walang due process. May issue ng pulburon at coke. Pati ang asawa, may issue ng pulburon at coke. Grabe. Tapos, dinala tayo sa isang damukal na systematic na korupsyon. Grabe po. Kahiya-hiya ang ibinigay po ng mga ito sa ating bansa. At siyempre po, sa ating mga kababayang mga OFW. Nakakahiya. Nakakahiya po maging Pilipino. Pagka ganito pong liderato ang maglilingkod sa iyo. Dahil ito po yung nababalita sa buong mundo. Mga kababayan, nakakahiya at ang nagsasakripisyo, mga kababayan natin mga OFW, sa dinadanas pong kahihiyan na ibinibigay po ng tinatawag na mga lingkod bayan umano. Ito pong binagoong ang Pilipinas. Umaasa po tayo mga tambay na makakamit po natin ang katarungan at syempre po, ang sila po ay mapalitan na. Napaka-importante po yan, mapalitan na nang mabago naman po ang takbo ng ating buhay sa ating bansa. Thank you po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At ang ating mga panalangin, pagkaisahin po natin, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, ay mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po mga kabayan, ganun din po tayo. Tayo po ay manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Ingat po. Doble ingat po tayo. Konting tiis na lang po. Tiis lang po. Paalam. Bye-bye.